Okay, Article 178. Article 178 ng Revised Penal Code. Ito yung paggamit ng hindi totoong pangalan. Hindi totoong paggamit ng totoong pangalan para umiwas sa sintensya. Ah, yeah. Hindi malaman yung krimen na ginawa. At saka mag-cause ng gulo o damage sa publiko. Okay? Siyempre, pag wanted ka or something, pugante ka, gagamit ka ng pangalan na hindi totoo. So kung naalala nyo sa Batang Quiapo, di ba si Bubbles, tsaka si Tanggol, gumamit ng hindi totoong pangalan nung sila ay pumunta ron sa isang lugar dahil inahabol sila ng mga pulis. Gumamit sila ng ibang pangalan. So bawal pala yun under Article 178 ng Revised Penal Code. Ang penalty nito, ang multa is 100,000. Again, noong 1930 yun. So medyo malaki yun noong 1930. Pero ngayon 2025, barya na lang to. So dapat ito yung mga na nire-revise, nilalakihan yung penalty kung pwede 1 milyon o 1.5 milyon o 2 milyon, ganyan. Kasi damaging sa public yung paggamit ng hindi mo totoong pangalan, wanted ka pala. At saka dapat ang imprisonment nito is 1 month and 1 day to 6 months. So dapat medyo in-upgrade mo to. Dapat ginawa mo na lang tong prison mayor. Prison mayor na lang dapat ito. Na magiging 6 months to 6 months to 6 years, di ba? 6 months and 1 day to 6 years, di ba? Kasi hindi mo alam sabihin, wanted pala yan, hindi mo alam kung nanakawan ka dahil gumagamit ng hindi totoong pangalan, di ba? So yun yung importanteng nalalaman natin na may mga gumagamit ng hindi totoong pangalan na punishable sa batas natin. Diba? Kasi minsan gumagamit ng peking barangay clearance, peking NBI clearance, ganyan. So dapat yan bine-verify talaga kasi para hindi tayo mabiktima. Sa pag-iingat lang din natin. So yun. So yan yung article Article 178 ng Revised Penal Code na dapat ito yung mga na dapat alam natin yung paggamit ng hindi totoong pangalan. Fictitious names, di ba? So, yun lang po.